Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Non in impossimus liquid adversus veritatem sed pro veritate, sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Muli nagbabalik ito lingkod Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko. Samahan ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon sa usaping Katoliko. Bago ang lahat, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour for death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay sa 14 ng buwan ng Abril. Ginanap ang pinakaunang bautismo po na nangyari sa atin dito sa Independensya. Meron ka bang ebidensya? So, ipasa mo sa akin yung video, manood ako. Nagpunta pala si Ma'am Genevieve doon sa, kung nakala ko ba isa lang siya. Ginanap ang unang bautismo po ng simbahang Katolika at si Umabo ng kanyang asawa, at ang kanyang asawa ay nagpabautismo po ng Katoliko. Sa kadahilanan, tinanggap nila ang Katolisismo dahil ito po ay tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit hindi Katoliko itong mga nabautismuhan, no? Nag-convert po sila into Catholicism. So ito ang bunga po ng ating pananampalataya na hindi naman itong mga ito kung alalahanin niyo lang sana, biruin niyo nga naman, walang dalang encyclopedia ang Katoliko. Walang dalang Biblia ang Katoliko. Kapitulo, bersikulo ng aral kauban ra niya sa ilang simbahan dili. Kala ko ba Pembro, si Jaime R. Sumalpong Maglente, si Rinaldo Soronio Ramos Jr. Gandang gabi po sa inyo. Wala po mismong dalang encyclopedia ang ating mga misyonaryong pare upang ipilit na stoy. May mga may mga encyclopedia kami dito nagsasabi na simbahang Katolika ay tunay. Walang ganon, pre, hindi ganon. Walang dala ang ating mga misyonaryong pare sa Pilipinas para mag-convert ito sila, si Rahmabon at saka yung kanyang asawa, Now, dito po sa ating tawag nito, yung Philippine History and Government, ito sa 3rd edition, malaking sampal po ito ng mga ibang sekta na hindi maniniwala ng history. Pero kung pabor po sa kanila yung history, abay, naniniwala. Ay, ano to? Si Sister Leme Minyao. Gandang gabi po sa inyo. Merong nakasaad dito sa tinatawag natin na Philippine History and Government. Ano ang masiguro kita nagka-live aning atong YouTube channel? Naka-live pala. Akala ko wala. Minsan kasi nalimutan nating ipindot yung start. So, merong nakalagay dito na tawag nito
Yung kahit wala tayong viewers sa YouTube channel, sige pa rin dahil una, hindi po tayo naghanap ng maraming viewers. Pangalawa, wala nang advertisement yung YouTube channel natin, binardown mismo dahil hindi tayo nagkapag-submit ng pin, dahil hindi naman sila nagbigay. Nag-live pa rin tayo, hindi tayo nawala ng gana dahil ang purpose po natin dito para makapag-preach tayo ng magandang balita throughout the whole world. Bahala na kung walang nanonood. Sige, ito. The beauty of the Catholic rituals and the good characters of the first missionaries attract more and more new convert to Catholicism. And by the end of the 16th century, there were more than 500,000 Catholics in the Philippines. By the 17th century, this number doubled into over a million Catholics, and by the end of the Spanish rule in 1898, most of the Filipinos had become Catholics. This was the greatest missionary success in the colonial history. Alam niyo, the beauty of the Catholic rituals and the good characters of the first missionaries attract more and more new convert to Catholicism. Ngayon, hindi na tayo 500,000. Yeah! Hindi na 500,000 ng Katoliko ngayon. 1 million ba? Hindi. Yung 1 million nga, I don't know kung yung 70 Adventist million, 1 million na ba sila? So, tayo po ay umabot na po ng 85 million, 400 plus. Now, sa survey po kasi doon sa yung populasyon natin sa Pilipinas, ay dito ngayon kung magkano na sa 2020 po, kasi 2023 na tayo ngayon, in every seconds, kada seconds ng orasan may namamatay tao, kada seconds din mayroong ipinanganak. Now, hindi natin alam kung ilan na ngayon. Sa 2020 populasyon lang tayo magbase, mayroon tayong 109.6 million. So, hindi tayo mabot na bilyon. Yung kabuuhan na total ng Pinoy, lahat, Muslim, Sabadista, lahat na, Pinoy. Now, sa 100.6 million, meron po tayong 85,470 Catholic. Yung 2020 survey pa yan, Mas lalo na ngayon tumataas dahil marami nang nagbalik. So, in 2015, tagal na, nung ako'y nagseminaryo pa, meron tayong 70 million household Catholics. Hindi natin alam. Sa isang bahay, mayroong 5, asawa, yung wife, husband, tsaka 3 anak. Sabihin na lang natin 7 dahil naninirahan pa sa kanila yung mama at papa nila, nabuhay pa, o maging 9 na dahil mama at papa din ng babae, at saka yung sa lalaki minsan pa may kapatid pang nanira. Di natin alam sa isang bahay ilan sila lahat. Palagay na lang natin 3 lang, asawa, bana, anak. Sa Tagalog asawa din kasi tawag sa lalaki kahit ano ba yan, sa Bisaya asawa, banag, anak. So may naitulo. So, di natin alam kung magkano sa isang bahay. Now, in 2015, there are 84 million Catholics. So, nang gano'n mayroon ng mga nag-convert, bumalik sa loob. Sige lang yung mga umalis, lang kwenta yung pananampalataya nila. Hilaw. Mayroon tayong 85,470. So, kung i-google natin yan, kung susumadahin natin yan sa 100,000, 100.9 million, 0.6 million, may natitirang 24,130 million non-Catholic. So, hati-hatiin pa yan. Kukunin yan ng, yung 24, hati-hatiin pa yan, sa Iglesia ni Cristo, meron silang 3 million plus, 3 million plus. Palagay na lang natin, may plus kayo. Sa 70 Adventist, umabot yan sila ng 1 million lang. 1 million plus kayo. Ang baba. Patas pa yung yung Iglesia ni Cristo. Sa Muslim naman, dito sa tagal na to, 3rd edition. So, yung Iglesia ni Cristo nga dito is sinabi lang na hindi nga sila umabot ng 500,000 kahit nangungulilat naman lang, wala. Pero dito po sa sa 23, sayin natin. Dito po sa tawag nito, kasi dumami na yung Islam dito sa Pinas, 10 million na sila sa pagkakaalam ko. Dito,
Islam with 1.6 million followers in the country's second largest religion. Dati pa ito. So, ngayon, atin pa yon 24,000. So, atin na lang sa, atin na lang nan sa 10 million yung mga Muslim, Catholic, Muslim brothers natin. Kasi mabit sila, 10 million yan. So, may natitira pang 14 million, 24,000, ano? So, yung 14 million, 1 million sa Seventh Adventist. Mayroong 13 million. Kunin pa sa tawag nito, sa Iglesia ni Cristo na 3 million. May natitirang 10 million. So, 10 million, nati-atin pa yan. Born Again, Baptist, Alliance, o Pilipinista. Late na lang natitira, no? Late. So, tayong Katoliko ang pinakamaraming membro. In fact, in the whole world, 1.36 billion. Hindi million, billion na po tayo. Ganyan karami ang simbahang Katolika. Dahil po, dito sa Biblia, kung pagbabatayin natin yung Biblia, sinabi ni tawag nito, San Pablo, sa sulat po ni San Lucas, sabi dito, sa Acts chapter 2, verse 41, marami sa kanila ang naniniwala sa kanyang mga mensahe. Bisaya to, tinagalog ko na lang kasi yung Biblia Tagalog ko na sa likod. Marami sa kanila ang naniniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo. Tingnan nyo mga 3,000 katao ang nadagdag sa fellowship ni Kristo. Tingnan niyo 3,000. At that time lang, yung araw na yun, So, biruin mo nga naman, 3,000 kada araw. Di ba dami? Di ba dami? Kasi Brad, bakit kayo? Di ba ang tao sa mundo, ilan? Mga kuwan siguro. Kung hindi ako nagkakamali, is meron tayong, hindi ko alam, 7 billion or hindi ko alam, correct me if I'm wrong. Lahat ng tao sa buong mundo. Bakit 1.36 billion lang kayo? Dahil hindi naman lahat naniniwala. Hindi naman lahat Katoliko. Mayroon namang Muslim, may mga Protestante pa, may mga ateista. Hindi ko alam kung ano bilang ng mga ateista, yung mga hindi naniniwala na may Diyos. Kaya, pag-hati-hatian pa yan. Now, dito lang tayo sa Pinas focus, Sa Pinas po kasi, mayroon tayong 85 million. Hindi billion million. Kasi late lang ng populasyon ng Pilipinas. May sabaristang gustong makipagtalakayan sa akin. Bakit wala ako yung late? Sabi ko is wala akong kasi mayroon akong inatupag kanina kaya nag-late tayo. Yan So, ayan, dito tignan natin to sa Catholic population. I-google ko muna ito. Catholic population para alam natin. Catholic Church population in the Philippines. Tignan natin kung ilan na tayo. Ayan, 85,645,362. Tingnan niyo 85,645,362. Makita nyo. Sa result po ito ng Wikipedia. So, Catholicism, Filipino Catholicismo, Spanish Catholicismo is the predominant religion and the largest Christian denomination in the Philippines, comprising 78.8% of the population or 85,645,362. Adherent pa yan sa 2020. Yung sinabi ko sa inyo, 2020. So, dito tayo in 2023 lang. Sa muna, ito. In 2023, ilan to? Ano pa rin yung kwan? Lumang kwan. Binasa natin kanina. Lumang survey to. How many Catholics are there in the Philippines 2023? Manila, Philippines number Filipinos identified as Roman Catholic in the latest census rose around 5 million to over 85 million people
representing 78.8 of the over 108 million people who were counted in 2020. So, kwan. Yan. So, dito na lang tayo sa kwan. Sa 85,645,362. Ay, kadami. Oh, yung mga 70 Adventist kaya, yung mga, halimbawa, ito, i-search natin to ha. 7 Day Adventist Church population in the Philippines. Kasi natin to ha. In the Philippines. Ilan kaya sila dito? Uy, aliit lang, ano? Ayan o, number o. Yung affiliation number at saka percentage. 70 Adventist, yung bilang po nila, tinan niyo 862,725. Baba! Wawa naman kayo. Ayan o, baba talaga, no? Oh, sa 0.8%. Mormons, yung Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 853,254. Baba talaga, no? Yung kuan, lit lang. Bible Baptist Church, 540,364, 0.5%. United Church of the Christ in the Philippines, UCCPO, 470,792, o 0.4%. Ay na to, moros, di natin to. Ang liit talaga ng kuan, ano? Ang liit talaga ng mga membro nila. Sa kanilang kuan, no? Tignan ninyo. Sa whole world na to, sa Wikipedia din result, what is the population of the 70 Adventist? 21 million. Wala na pong extra, 21 million sirado. In 2019, 70 Adventist Church had 21 million baptized in the members around the world. In 2020, Church official reported the lowest membership. Lowest lang pala kayo. Ay, nakawan. Because 16 years due to COVID-19 pandemic. Ay, kawawa. So, maliit lang pala yung bilang ninyo, ano? Kaya todo, kuan kayo, todo, recruit kayo galing Katoliko, ano? Nag-recruit kayo eh. So, may nagtanong sa akin din kung bakit daw ang simbahang Katolika hindi na rehistro sa Security Exchange Commission. Kayo po ba mga Catholic Scholarum? Ito ha, hindi alamin muna natin kung ano yung batas na Security Exchange Commission bago tayo magngak-ngak ng social media. Yung batas po ng Security Exchange Commission, todo kayod nga bro. Todo kayod. Kasi ulit na membro, di nga naabot ng 1 million. Sabi pa ni De La Piña, yung Gaspar De La Piña ba, yung timbangan sa kamaturan, paano naging tunay ang Iglesia ni Cristo? Maliit na membro. O kayo, hindi nga umabot ng milyon dito sa Pinas. Biruin nyo nga naman, sa whole world kayo, 21 million lang. Hindi man lang kayo nangungulilat. Sige, dadagdagan na lang natin yan. Kasi mabait yung Katoliko eh. O, dagdagan natin ng 5. O, maging kuan na kayo. Maging 26 million. Gawin natin 30 million kayo. Sirado. Hindi pa rin kayo pumasa sa dami bilang ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. 1.36 billion around the world. 85 million po tayo sa Pinas. Diba? So, malit ang membro ninyo. Wala. Now, question. Kung kayo yung tunay, bakit maliit yung membro nyo? Ba't walang naniniwala ba sa inyo? See? So, dito tayo sa, Brad, batayan ba ang napakaraming membro? Natural. Kasi kapag maliit na membro, di yan tunay. Piki yan. Wala mismong naniniwala. Dito nga sa Biblia. Diba sa Acts of the Apostle chapter 2 verse 41 ba yan? Correct me if I'm wrong. Kada araw, 3,000 po yung dagdag. Bilangin nyo naman 3,000 since first century pa yan, ano? Hanggang ngayon, 24 na tayo.
Ras lang ko sa tima nila ugma. Patutunayan ni Father Darwin na si San Pedro ay pinakaunang Santo Papa. Good. Si Bainting naman, tututulan niya yan. Ayaw niyang maniwala eh. Wala pang gobyerno sa Pilipinas, andyan na ang Katoliko. May nagtanong sa akin, bakit hindi narehistro ang Simbahang Katolika? Una, alamin muna natin ang batas ng Security Exchange Commission. Ang Security Exchange Commission po kasi, ang pwedeng irehistro yung mga korporasyon. Una, korporasyon. Pangalawa, yung mga sikta. Kung sikta tayo magbatay, yung tatag lamang po ng tao. So, yan ang pwede. So, bakit ang Katoliko hindi tayo pwede irehistro? Una, hindi tayo tatag ng ordinaryong tao lang. Si Kristo ang founder. So, pag sinabi natin na bakit yung taong founder? Kasi kailangan ang signature sa may-ari. Kung walang may-ari, patay na yung may-ari, kailangan ang signature ng sino successor. O halimbawa, ikaw yung successor ng Iglesia ni Soriano, ikaw yung magpirma, ikaw yung representante. Ganyan ang Security Exchange Commission. Sa Katoliko, bakit wala? Ito, basahin natin yung batas, the Law on Partnership and Private Corporation. Diyan natin sa pahina 515. Roman Catholic Church is not registered like the other religious societies or churches in the Philippines because it has been recognized as the juridical person since time immemorial. Wala pang panggoberno ng Pinas, kilala na tayo. So bakit pa natin iparehistro to? Pangalawa, kung ipipilit ninyong ipaparehistro yung Simbahang Katolika, anong gagawin namin kay Kristo? Magdasal kami, bababa ka muna dito sa langit, galing langit, para magpirma ka ng Security Exchange Commission. See? Di pwede yan. Kaya kayo, dapat kayo marehistro dilo na tatag kayo ng tao. Pangalawa, nagsimula kayo sa Amerika, wala nandyan na sila, Magellan. Basa sa Bible, Katoliko ba mo luwas sulpot siguro, supot ka siguro. Basa ha sa Bible, Katoliko ba maluwas? Pasar ako sa video kanina. Ano to? Kuha tong cellphone. Silang. Monitor ta dire. Basa ako no sa Biblia daw Katoliko maluwas. Natural. Sino ba ililigtas kayo? Tatag kayo ng kano. Dahil sa akuan, supot ka. Sino sulpot? Yung Katoliko o kayo? Kailan kayo nagsimula? Sige. Taon kung kailan kayo nagsimula at saan kayo nagsimula. Dapat alam nyo kung saan nagsimula yung simbahan nyo. Yan, sulpot yan Kasiksi ato bro Gapsoy, imot mo yung manghod ako to. Manghod ako to. Minyo na to. Pulis ang bana. Alvin. Asang basa? Efeso chapter 5 verse 23. Si Kristo ang ulo ng iglesia at siya rin ang magliligtas sa kanyang iglesia. Iglesia ba kayo ni Kristo? Iglesia kayo ni Ellen White. Di si White ang magliligtas sa inyo. Tingnan ko kung ililigtas ba kayo ni Ellen White. Paano naging kayo? Tunay. Di, tatag kayo galing Amerika. Si Santa Maria, yung libingan ng ina ni Santa Maria, saan nilibing? Yung mga apostol ni Kristo, saan nilibing? Sa inyo ba simbahan? Kahit buto, wala kayo. Kahit bunguma lang, nakadisplay sa yung simbahan, wala. 5:30 PM, so good debate bro. Kay palagap sulti sa mga SD nga sa ato, malaking sulpot daw. Sila, painoon na unay. Kayo sulpot Kinsa may nagtuli ni Kristo, si Simeon. Sa templo mismo na niya gituli. Gipasaligan siya sa balaang Espiritu Santo nga dili mamatay kung dili makita niya ang Mesiyas nga magluwas sa kalibutan. Inyong bakalaris, wagay kaila, kinsa may nagkasal. Adtong, kinsa tong gikasal sa Kana. Sige, tubaga ko no ko ana. Kasal sa Kana, unang milagro gibuhat ni Kristo. Inyong bakalaris, zero balance. Alibay niya, mas Biblia, di na natudugangan. Nganong wala sa Biblia si Ellen White, nganong inyong pasok?
Kani kay klaro man jud kayo. Naay kasal sa kana pangutana. Kinsay gikasal ana at that time? Dun asa na dapit sa kana na hitabo ng kasala. Yeah. Sige, kuha ka na. Dila to iskutan ng unsang klaseng binong gigama ni Kristo nang naa sa kwan tanduay, kulapo usab nang Bernaber ba na? Nya tuli ka, kung pisot ka iko gyamo. Kung napisot ka dahil may gyamo. Tanam kag tuli kog dili ikaw, wa pa ka matuli. Tuli sa. Pwede kalibutan og kinsa patay, nagkasal atong gikasal sa kana. Sus Ginoo ko. Yan siri na ninyo. Di na lang kung mangutanan ninyo kung usang klaseng binong gigama ni Kristo tupito katadyaw. Og Bernaber ba to? San Miguel Ber? Tanduay, Kulapo, London dyan, unsa tong kuana? Dabar? Racket, unsa bang klaseng limnon na to? Si Brother Kalisa David, katawa lang ko bro Gaps, SDA, sulti niya nga original daw ta, sulpot sila bro ang SDA pick na sulpot. Kamo ang mga original nga sulpot. Kano sa man nagsugod? Nara bang libro ninyo? Wara bagid nagkadimao, hindi po kay tugma. Yung Bisaya, 1963. Yung Tagalog, 1863 pala sa Bisaya. Sa English, na-organisar kayo, 1893. Saan ngayon tama? Taon pa lang, wala, hindi kayo sigurado eh. So dapat mag-research kayo, gaw. Si Rod Pellegrino. Mag-research kayo. Ano man kayo, ano? Tira na kayo. Sabi niyo, Katoliko sulpot. Kailan ba nagsimula ang Katoliko? Yung papasin nyo ay, wala eh. Palpak eh. Palpak. Lambanog bro. Lambanog daw ito. Tuba siguro. Straight to the point. Live. Lambanog daw ito. Ang ginawa ni Kristo, pinakaunang milagro po ang ginawa ni Kristo sa kasal ng Kana mismo. Wine pa. Kayo, tutol kayo na sabi ninyo, bawal yung kwan, bawal yung inom, di ba? Pero bakit si Kristo gumawa ng wine? Wine pa yung ginawa niya. Wine pa yung ginawa niya. So, dito natin malalaman kung ano ang talagang totoo. Kayo, kailan kayo nagsimula? Nganong naong nimo murag libot, wala na. Personalan na yan. Wala na kayo. Personal na yan. Hindi na natin yan papansinin. Dahil pag kayo mga personal effect na, hindi na natin yan papansinin. Pwede ba to? So, ayan, kung kailan nagsimula yung Katoliko, sige, magkapagsabi ka ba kung kailan nagsimula ang simbahang Katolika? Anong taon? Kasi kapag hindi mo nasabi yan, ibig sabihin, wala kuwan ka. So, ayan. Inom gani manok ug wayo. Ngano nagsiguro man nidyo nga ang kalawat mo unudugdugo ni Kristo ay simple lang, si Kristo na nga nagsabi. Di ba? Ito po ang aking katawan. This is my body. Sabihin mo kay Kristo, ano ka ba Lord? San Mateo 26:26, kini mao ang akong lawas. Siya na nag-ingon, ang pan ngayon gikonsagrahan, gihimo niyang lawas. Ikaw at that time na akadami kag gusto takar man kada Lord. Si lawas. Wa ka malipong ana. Naan mo Ginoo. Kadi juga kadawat nga niingon. Halimbawa, nipunit si Kristo ba? Kana Ostias. Maingon siya nga, kini mao ang akong lawas. Ikaw ang nagtan-aw, yun sa man nimo paglawas Lord. Ana ka. Mana ka? No. Mo banay kon imong Bible, ikaw raman gasuwat ana, mao magaling ni istoryahan ni ug ako'y gasuwat, ikaw na kay nasuwat. Asa may mong ebidensya ako'y gasulatan ni Bible? Kung pasuminglan nimo ako'y nagsulat agay kung ebidensya, igor akong kabasa, sana suwat. O na miracle na gyud Jesus ug wine.
Mo lagi. Sama to, be. Tubaga ko, be. Kanusa nagsugod ang simbahang Katoliko? Sige. Unsa gyud tuiga na nitungha ang simbahang Katoliko? Og moingon kag panahon ni Constantino, tagi-grant na lang ni sa panahon ba ni Constantino? Diha nagsugod ang papase. Sige, grabe. Ang simbahang Katoliko gipanguluhan na Santo Papa. So dire nagsugod ang papase. Nga namang miingon si Gundino nga inyong magwawali nga nagsugod ang gitawag na tuglitulhon kung papase. Istawag aning ni ang 538. Yun sa mga pagunahon na ninyo. Sige. Muna di na pasulod imong daig sa iyang programa. The first place, di sa ganahan, mabulabog. Sagit kay Cyrus Glenn. Si Magellan lang. Si Magellan. Abot pas Magellan day katukod di man. Jerry Katana, good evening bro. Watching from Manila. Good evening si Pretty Marshall. At sa lahat kalakbay kapuntos, God bless always. Si Delpin Rabago, good evening. Happy Sunday sa lahat. By Arman TV, mayong buntag sirga po. Mayong buntag sad. Oy, si brother mo nilito ginitara na di wapan ako ma-accept bro ken mag-unfriend pa kog mga kuan ari bro kining mga tawag aning ni ang sani to sa nag-i-charge sa tong GoPro camera kay malubat. Okay. So kadali lang. Ay idol mayong from Cebu si Tonyo kuan sa to nawala man og masing ko hapon sugod pohon mayroon siguro ang inutak nito. Ricardo Ricabo tuli si Magellan nila Lapu-Lapu. Uy magsuro si Julito Daig gikasal dito sa kana patay. Asa sa Bible ang imong reliyon magkaluwas. Kung kanang imong reliyon di magkaluwas ayo imong nin sa Katoliko. Ha? Di man magkaluwas ninyo kay gitukod man nagkano. Nya imong nimo ning Katoliko nga Katoliko mo gini tinuod. Natural magkaluwas nga mo kay in the first place tinuod man gini simbahan nga gitukod ni Kristo. Kanang inyo wa gid mo gina tinukod ni Kristo. That is why wa ginay pulos inyo. Sus Ginoo ko. Ingon siya di I am the living bread. Now tanaw na to kanang giisgutan di ana sa Juan 6:54 ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Og banhaon ko siya sa katapusang mga adlaw. Wala mo'y kalawat, therefore di gin mo banhaon sa katapusang mga adlaw. Perting paita kayo, mga sabadista. Sige, supak-supak. Asa sa Biblia, tinuod ka ng lawas si Kristo. Si Kristo gaingon sa Mateo 26:26. Kini mao nga kong lawas. San Juan 6:54, basa dia. Ako mao ang pan nga ni kanaog sa langit. Diba ningon si Kristo niyo sa ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo makabaton og kinabuhi nga walay katapusan og banhaon ko sa katapusang mga adlaw. Pangutana, unsaon na to pagkaon sa unod ni Kristo? Unsaon na to pag-inom sa dugo? Kit-kito na to yung lawas personal dili. Unsaon man na to? Mo na giingon kumukit ka ta makarnibal ta ni. Sam na to. Gihimo ni Kristo ang pan nga iyang lawas ug ang bino nga iyang dugo ug mo ning gihimo karon sa atong mga kaparian kiningon si Kristo, do this in the memory of me. Kamo wa gyud tanawa San Pablo buhat 27 nagmisa siya. We gathered on Sunday to communion and on Sunday we gathered for communion service. Awa namoy kalawat. Namoy misa wala inyo la misa. Kaon-kaon. Matod pang Jojo Monticalvo. Nani mi dere mga kapaglaom. Naay mi kaon. Tanawa na. Wala mo'y misa kundi inyo la misa. Mo ni klaro.
Ugma itong isgutan ng misa, ugma. Bunyag man ang karon ugma, misa ta. Isgot ang misa. So, bunyag. Tanawa. Nagpabunyag, gali silang rahaw mabunya. Giingnan dito sa Katoliko, dito sa dihang nabunyagan. Soy, ali mo dire, naik encyclopedia gaingon, tuliko, gitukod. Oy, ali dire, kapitulo, bersikulo, gitukod, mis Ginoo. Ana? Sa gingon sa itong kasaysayan sa Pilipinas, the beauty of the Catholic rituals and the good character of the first missionaries more attract new convert to Catholicism. Straight to the point. Live. Ha? Muna'y klarong istorya dia. Kayo, sa kayo? Kahit anong panguton nyo sa Katoliko, wala na kayo magagawa. Iyak na lang kayo ng iyak. Kaya ano ang ginagawa ninyo? Utuin ninyo kung saan yung tao may hina yung kanyang loob, doon kayo umarte. Tignan siya alpihaba. Di, nagbalik loob sa inyo. Nanggaling sa inyo eh. Mayroon sigurong alitan doon sa Katoliko. Mayroon sigurong hindi niya gusto sa Katoliko. Sinasakyan ninyo, dito na lang kayo. May allowance pa. O gagawin ka namin ano. Straight to the point. Ha? Di, sama. Mga pakulo ninyo. Mga pakulo ninyo. Wala naman yung kwenta mga pakulo ninyo. Wala man na ayaw yung pakulo. Sister, ato mo sa barangay hall ha? Sabay na dito. Sabay na dito. Si Pastor, unya, manghatag siya bugas. Usaba ko rasa. Mga kuan pa siguro. Mga 4, basta ato na mo niya ha. Kay naputay mga Bible study gamay. Hadi, uban. Piki mo kayong panahon, uban. Dugay na, sir kag dawat-dawat, na nakay utang kabubuton. Pag ingon sa pastor, hala, doko, kaya itong alutan. Doko, pagkagpalot. Muna. No. So, sa yung panguwat. Wali-walihan, diba? Uy, mayo kinitong hakabray. Aling mo dire, lingkod mo sa bangko. Pastang paita. Nya, wali-walihan din ka sa laing relihiyon. Base sa Biblia ang Katoliko. Yung Katoliko mo dyan gamiton. Wala mo ikaw galingon? Sa badong ting simba. So, sang giwalihan ang Nikoyo kay Katoliko nga, mubasa rag Biblia ag bulanon. Ito. Pitok-pitok bata nga may katubag. Usahan man ni na amor, Brad. Yan na mo, Diana. Kay ang luwason sa Isaiah 66:23, simbas langit, Sabado. Nawa na sayon. Pinadayag 4:8, ang simba dito sa Tagalangit na nagdeklarar, adlaw o gabi eh. Ang paita. Man na yung Sabado dito. Pag-unsam tana dito sa Lunes, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Why simba dito? Magdampas na dito. Straight to the point. Live. Magdampas na dito sa langit. Mamasayro tag motor. Magtrabaho ta. Ida. Wala man kayo, Kwan. Wala man kayo simba. Sabador man kayo simba. Paita. Muna mabantay kita pag-ayo. Kaya nga naman. Di ta magbantay madaghan na tang ulog-ulogan pwedeng paita. Okay, follow up tani ugma pohon kay alas 9 na, tama na tag alas 9 kay daghan pa kog video nga i-post ron sa Reels, mag-edit pa ko. So daghang kay salamat inyong pagkig-uban ugma, ay kalimot kung di na tag ka-live ugma, watay load, magpa-load pa ko. Salamat sa atong sponsor. Uy, namusam nitong background sa iyo panigpindot. Salamat sa atong sponsor, di lang na ko inganlan sa atong nihatag og load para makapadayon ta sa atong pagkuan sa buwags kamatuoran. So pag di ko ka-live ug mabuntag sa iyo, pasabot na expired ang load anak, ibig sa 15 man na expired ang load. Onya kung di pa na ma-expired ug mo live ako, makapsi makatanaw ba ta. May balan ra og di ko mag-live sa isa kon kay wa na load. So magpa-load pa ko nya kasagaran mo sulod na mga hapit pod magduha ka oras. So pagtabot lang. God bless, mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!